Kapangyarihan sa? Okay. Okay. Kung may Bible kayo, basahin nyo muna yung John 4 para makita natin ang reasons dito. John 4 sa Juan 4. Natatandaan nyo yung pinag-aralan natin tungkol doon sa babaeng natagpuan ng Panginoon doon sa balon? Ano nga yun? Sino nga yun? Okay, ano ang issue doon sa babaeng Samaritana na yun? Humihingi ng tubig ang Panginoon sa kanya, no? Pero may issue doon dahilan sa hindi pwedeng magkaaway kasi yung Samaritano at saka yung Hudyo, no? Ang reason doon, yung sabi natin dito na nagkaroon ng divisions yung Northern Kingdom doon sa Old Testament, ano? Ngayon, merong sinabi doon ang Panginoon na sa John 4:24, gusto kong bigyan dito ng liwanag natin. At tingnan natin kung anong reason. Why are we really going through and having an effort or making an effort to study the Word of God? Now, what is the very reason why Jesus Christ is telling us that we need to understand o dapat nating maintindihan kung ano ang salita niya? Ano daw yung reason? May dalawa dyan eh. John 4:24. Ano yung dalawang reason dyan kung bakit kinakailangan natin na maintindihan ang patungkol sa Panginoon? Basa. Wala dyan sa kwaderno nyo, nandun sa Bible yan, hindi yan kasama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sandali sa Espiritu at sa katotohanan. Okay, so ang Diyos daw ay Espiritu at ang Diyos daw ay dapat sambahin sa dalawang kategorya. Anong kategorya yon? Espiritu at Okay. When you say, dapat sambahin ang Panginoon sa Espiritu, anong ibig sabihin nito? Pwede ba nating, basta ninyo, no? Kaya very, very strict ang Panginoon dito. Dahil hindi natin po pwedeng bigyan ng wangis ang Panginoon. Di ba? Kasi ang sinasabi ng Panginoon, if you would like to worship me, you have to worship me in Spirit. Di ba? Kaya hindi mo siya po pwedeng bigyan ng wangis. Okay ba yan? Kaya hindi tayo naglalagay ng mga imahe sa ating bahay. Meron ba kayong mga altar sa bahay nyo? Tapos merong mga puon doon? Meron? Wala? Bakit? Bakit walang mga puon? Ano? Oy, baka may lihim kayo diyang nakatago sa bulsa. Bakit may issue? Okay. The reason why we are not putting images in our houses or even doon sa ating paniniwala, sapagkat ang isa sa requirement ng ating Panginoon, if you would like to worship Him, we have to worship Him non-tangible. Yung bang spirit pwede mong hawakan? Yung puon pwede mong hawakan? Alam niyo yung puon? Santo yung mga puon ng tawag doon. So, when you say or when Jesus Christ asked to worship Him in Spirit, non-tangible siya eh. Yung Spirit kasi hindi mo yan pwedeng hawakan. Hindi mo rin yan pwedeng makita eh. Di ba? So, pag ito'y pinalitan mo, hindi na yon Spirit. Kasi tangible na yon. So, sa atin bilang mananampalataya, ang sabi ng Panginoon sa atin, being a follower of Jesus Christ, real follower of Jesus Christ, we have to worship Him on the basis of non-tangible essence. Walang pwedeng hawakan. And bukod dito, when you say we have to worship Him in spirit, ano pa yon? Paano mo masasamba ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong espiritu? Parang mangyayari dito, espiritu mo at saka espiritu niya eh. Ito yung dalawa ngayon ang nag-uusap. Di ba? Hindi kasi pwedeng mag-usap yung puon at saka yung espiritu mo. Hindi pwedeng mag-usap yun eh. So dito, nung sabihin ng Panginoon that you have to worship me in spirit, yung espiritu mo at saka yung espiritu ng Diyos, yan yung nag-uusap. And how do you do it?
Paano nag-uusap yung spirito mo at saka spirito ng Diyos? Ano ginagawa mo? Sa pamamagitan ng pananalangin. And most of all, ang pagsamba sa Espiritu ng Panginoon dito, it also requires yung tinatawag nating obedience doon sa kagustuhan ng Panginoon. Di ba? So, we are all obliged at tungkulin natin bilang mga Kristiyano na ang ating buhay ay maging spiritual in essence pagdating sa pananampalataya sa Panginoon kasi hindi natin pwedeng sambahin ang Panginoon doon sa physical aspect natin o yung sa pangsarili nating pamumuhay. Kasi by nature, yung ating pagkatao ay what? By nature, ang ating pagkatao ay ano? Makasalanan. So, hindi natin po pwedeng sambahin ang Panginoon sa pamamagitan ng nature natin, but we have to worship Him. That is why when we become a Christian, so nung tayo naging mananampalataya, tayo ay ipinanganak ng Panginoon saan? Sa Espiritu. So, there will be merong dimensions. Merong dalawang dimension tayo ngayon, being born of the flesh and being born of the Spirit. Di ba? Dalawang dimension to eh. Yung Espiritu natin dahil sa pagtanggap natin sa Panginoong Yesus, ipinanganak tayo sa Espiritu, then we will be able to worship ang Panginoon sa pamamagitan ng ating Espiritu. At ang nire-require din sa fruit of the Spirit within us ay ano? Love, joy, peace, patience, kindness, meekness, humility, and gentleness, and self-control. So this will be the kind of worship that we will be offering to our Lord. Yung sarili natin, by the different nature, nandoon na tayo sa spiritual nature ng ating pagsamba. Kasi nung natatandaan nyo, nung hindi pa tayo mananampalataya, paano tayo sumamba sa Diyos? Doon sa mga nakaranas na, yung mga ipinanganak kasi, hindi nyo naranasan yan eh. Pero yung mga ipinanganak na muli, mula doon sa ibang paniniwala, paano kayo sumamba sa Panginoon dati? O tayo? Saan? Sa harapan ng mga... Kasi hindi natin alam eh. Hindi pa tayo naipapanganak sa Espiritu, kaya wala tayong pagkaunawa doon sa mga bagay na espiritual. So that is the first thing that we have to understand when we are worshiping the Lord, is we have to worship Him in the Spirit. Pero kinakailangan tayong ipanak sa Espiritu para magkaroon tayo ng mutual understanding. Aside from that, ang sabi dito, we have to worship the Lord in what? Ano? Paano natin worship ang Panginoon? Sa katotohanan. When you say katotohanan, ano ang totoo? Is 99.9999% absolute truth. Bakit? Paano magiging totoo ay totoo? It has to be absolute. Tama? Hindi po pwedeng may 0.1% na kulang ang totoo para maging totoo. Either a single point or even decimal point doon sa 100% na bawas, hindi po pwedeng maging absolute truth yan. So when God is asking us to love Him and to worship Him, dapat ang pag-worship natin sa Panginoon ay what? Absolute. Ibig sabihin, tama yung perception natin sa ating sinasambahan. The question now is, tama ba yung perception nyo sa Diyos? Tama ba? Huy. Tama ba yung perception natin sa Panginoon? Kasi hindi tayo po pwedeng mag-worship sa Panginoon ng tunay kung hindi tama ang ating perception. Yung perception natin dapat ay totoo. And it has to be 100%. Walang bawas. So, the question now is, yung bang perception nyo, yung bang understanding nyo, yung inyo bang pagkaunawa sa Panginoong Yesus ay absolute? Ano sagot? Kaya nga tayo nag-aaral eh. Di ba? Para maging absolute tayo. That is the very reason why we are studying the Word of God, is so that we may know Him and we may come to a point na absolute ang pagkaunawa natin sa Kanya.
Hindi ba? Okay. Haba ng introduction ko. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol doon sa kapangyarihan ng Panginoon sa karamdaman. Natapos natin last week ano? Ano yung tinapos natin last week? Napag-aralan natin doon na ang Panginoon ay merong kapangyarihan sa kalikasan. Therefore, we are also saying na basing doon sa katotohanan na sinusabi ng kasulatan na ang Panginoon daw ay merong kapangyarihan sa kalikasan. Totoo ba yun? Hindi. Anong pruweba nyo? Anong pruweba nyo na totoo yung sinasabi ng Panginoon ay merong kapangyarihan sa kalikasan? Basahin nyo ang Mateo 3:16. Pakibasa. Wala na naman kayong Bible. Binigyan ko lang kayo ng ganyan. Di na kayo nagdala ng Biblia nyo. 2 Timothy 3:16. Mateo ba sabi ko? Iba talaga masama yung aking ilong eh. 2 Timothy 3:16, pakibasa. Lahat ng kasulat ay sinasiya ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan ng balik-aral, sa paghahamig ng mga gawain at sa mag-akay sa mabuti na pagtuturo. Okay. Bakit natin masasabi na yung ating pananampalataya sa Panginoon ay totoo? Ano ang basis natin? Ano ang basis natin? Bakit natin sinasabi na ang sinasabi tungkol sa Panginoon at pinaniniwalaan natin ay totoo? Anong basis natin? Bakit ayaw niyong ilakas? Paungot-ungot kayo. O yan! Nagkakaintindihan tayo. So, nagkakaintindihan tayo. So, the very reason why we believe that what we are studying is true, it's because the Bible said so. Read the Bible. Pray every day. Do not read the Bible. You shrink every day. Okay? Ngayon ko lang narinig yung version na do not read the Bible, shrink every day. Gustong-gusto ko yung anak mo yung maliit. Talagang dumapano yun. Shrink na talaga eh. Anyway, dahil shortened period tayo, you go page 5. Sa page 5 tayo. Ay, hindi. Huwag page 5, mali yun. Sa page 8. Shortcutin na natin yung klase natin. Tingnan ninyo dito sa buod ng kapangyarihan ni Jesus sa karamdaman. May ilan yan? Bilangin nyo nga. 14. Anyway, di 14 yan. Actually, more than that, marami pa yan na hindi rin naisulat. Kasi sabi nga, kung isusulat daw lahat, ay baka maraming masyado na marami. Now, again, ano ang dahilan? Okay, question. Ano ang dahilan kung bakit ginagawa ng Panginoon ang mga bagay na ito? Ano? Anong dahilan bakit niya ginagawa itong mga bagay nito? Di ba? Pinakita niya na meron siyang kapangyarihan sa kalikasan. Anong dahilan? Gusto niyang ipakilala na siya ay mayroong kapangyarihan sa kalikasan at dahilan si Jesus ay may kapangyarihan sa kalikasan, siya ba'y tao lamang? Bakit hindi? Bakit sabi nung simbahan doon na tao lamang? Sabi lang yon. Hindi nila nabasa to. Kaya dapat mag-aral din sila. Dapat sila pumunta rito para kumontar dito sa harapan na read your Bible, pray every day. Di ba? Kapag nabasa nila, kaya nga, napakaganda na nagbabasa tayo at nag-aaral tayo ng kasulatan. Kasi nakikita natin. Now, ganito yan, meron kahit sa even Christianity today, nakita ninyo, very empathic ako sa pagtuturo sa inyo. When you say empathic, anong ibig sabihin ng empathic? Ano yung empathic? Ha? When you say empathic, what is empathic? Rigid. Masidhi.
And hindi ako nag-iiwan ng puwang na hindi ninyo maintindihan. Ang reason kung bakit mas hindi ang pag-aaral natin, iniiwasan natin na tayo ay magkaroon ng pakiramdam patungkol sa sinasabi ng salita ng Diyos, tapos ito inilalapat natin. Hindi ganon. Dapat yung ano ang sinasabi ng kasulatan, ito ang ilalapat natin sa ating, Ay, naku, busy-busy sa pagkain. Ano ba yan? Shorten na nga to. Shorten na nga to. Puro pagkain pa iniintindi. Hindi na makita. Uwi na nga tayo. Shorten na nga to. Ayaw pa akong sagutin kasi busy-busy sa pagkain. Okay, ulitin natin. Okay. The very reason why I'm so emphatic in teaching the Word of God is because I would like you to take out all the insinuations that you have within yourself na ito yung pagkaunawa mo doon sa kasulatan, tapos ito na yon. Hindi kasi ang kasulatan merong kanyang sariling paliwanag. At hindi natin po pwedeng baguhin yan at hindi natin po pwedeng interpretahin ang kasulatan base sa ating pangunawa. Hindi pwede yon. Ano nga sabi doon sa 2 Timothy 3:16? Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos. Ibig sabihin ng kinasiyahan ng Diyos, it was written through the inspirations of Holy Spirit. Kasi ang question dito is, gawa lang naman ng tao yan. Sulat lang ni Apostol Juan yan. Sulat lang yan. Totoo yon. Kasi paano magsusulat yung banal na spirito? Di ba? Baka hindi mo maintindihan. And remember that when even God in the Old Testament, when He would like to give guidance to the Israelites, sinong ginamit niya? Si Moises. Hindi ba? So that the law of God could be given to the Israelites, nagsulat ang Diyos, pero nandun pa rin si Moises. Pero yung nagsulat doon sa bato, hindi si Moises. Sino? Sino yung nagsulat sa bato? Ganon God. Ang Panginoon ang sumulat doon, di ba? Just the same doon sa New Testament, when the New Testament was written, nandoon din yung sina Apostol Pablo, nandoon sina Apostol Juan, but when Apostle Paul and Apostle John and all the apostles were writing it, they were not writing it on their own, but they were writing it through the inspirations of the Holy Spirit. The only difference between the Old Testament and the New Testament, doon sa Old Testament, nakita natin doon sa palabas ni Cecil DeMille, gumuguhit doon sa mata. Parang laser, di ba? Hindi na bago ang laser. Di ba? Nung isinusulat doon sa bato, napanood nyo doon sa pelikula. Di ba? Parang laser, gumaganon doon sa bato. So, the difference doon, merong actual writing na nakita ni Moises yon. Samantalang sa New Testament, walang physical showing of how to write it, but even yung mind nila is just by influence of God. Yung kaisipan nila is under the influence of the Holy Spirit, and then they're writing it. Ibig sabihin, papaano may susulat ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, Juan, ang ebanghelyo na pareho ang sinasabi na isinulat ng tao na iba't iba ang kanilang katangian at iba't ibang panahon at oras. And yet, it will come up into the same thing, na walang error. Unless merong extraordinary, halimbawa, pagawin ko kayo ng essay. Ikaw, San, gawa ka ng essay. Gawa ka ng essay, gawa ka ng essay. Tapos, 100, sabihin natin na 100 sentences. Ang topic natin is banana. Okay, banana. Kasi dati doon kay Sarah, apple, ngayon banana. Okay. Pag kayo ba nag-submit ng inyong essay sa akin, do you think pareho lahat ang sulat ninyo? Bakit? Pero kung merong nagdidikta sa inyo kung paano nyo isusulat yung inyong essay, palagay nyo magkakapareho kayo? Yes. Just the same when the gospel was written, it was dictated to them by the Spirit of God. That is why, even though it's different time, different personality na nagsulat, they're all the same. So,
ang reason kung bakit ko sinasabi sa inyo dyan is that when we approach the scriptures, yung scriptures ang mangungusap sa atin, hindi natin ibibigay ang ating opinion. Otherwise, magtatayo tayo lahat ng simbahan natin. Di ba? O, yung isa, nagtayo ng, sabi daw na, yung anghel daw, kinausap daw siya, kaya i-translate daw niya. Yung isa naman, nang nangyari, 3 araw na nagkulong dun sa silid, kinausap din daw ng Diyos. Samantalang ang ginagamit nilang Biblia, iisa. Bakit iba-iba yung inyong pahayag? So, hindi Espiritu ng Diyos ang nagturo sa inyo. Kasi kung ang Espiritu ng Diyos ang nagturo sa inyong mga nag-aakong sila muling tinawag ng Diyos, dapat pare-pareho ang sasabihin na. Therefore, they are doing this differently kasi hindi naman talaga Espiritu ng Diyos ang nagturo sa kanila. Kasi kung iisang Espiritu ng Diyos ang nagturo sa kanila, lahat sila pareho ang susulat. So, yun yung sinasabi ko na hindi natin po pwede na tayo, yung sarili natin, tayo ang magbibigay ng ating conclusion doon sa salita ng Diyos. Huwag niyong gagawin yun. Di ba? Otherwise, kasi ito yung problema ng mga, yung mga cultic people. Alam niyo yung kulto? Yung gumagawa ng sariling mga grupo, tapos sinasabi nila na kinausap sila ng Diyos. So, ang nangyayari, sa halip na ang salita ng Diyos, ang mangusap sa kanila, yung sarili nila, ang binibigyan nila ng pansin. Ang ibig ko sabihin, tayo hindi natin pwedeng gamitin ang salita ng Diyos para sa sarili nating narrative, kundi gagamitin natin yung salita ng Diyos para gumawa tayo ng ating narrative. Nakita niyo yung difference? So, the same din, kung bakit natin pinag-aaralan ang salita ng Panginoon, ay para maintindihan natin kung sino siya. Hindi tayo magbibigay ng sarili nating opinion patungkol kay Kristo na siya'y tao lamang, katulad ng ginagawa ng iba, sapagkat yun ay personal lang understanding. That iniiwasan natin yon. Pumipiyok na ako, binata na uli. That is why pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon para maintindihan natin kung sino siya. Ito, maganda to. Dito tayo. Ito lang ang bibigyan ko. Basahin muna natin yung mga karamdamang pinagalingan niya. But I will make a special point sa isa lang. Pinagaling ni Jesus, sino? When you say biyanan, anong ibig sabihin nito? Gusto niyo ba yung nanay ng asawa niya? Oh, totoo ba yan? Sino may mga biyanan dito? Biyanan. Buhay pa yung biyanan. Gusto mo ba yung biyanan mo? Ilang taon na kayo nagsasamang biyan? Okay, totoo yan. Kasi kung Kristiyano tayo, we are living in a Christian world, wala tayong problema sa biyanan. Kasi kung mananampalataya din yun, kakaintindihan tayo. So, ang sabi dito, si Pedro daw ay may biyanan. Ito, tandaan nyo to kasi mag-stick tayo dito. Ikalawa, anong pinagaling niya? Pinagaling niya yung lalaking kitongin. Okay, ano yung ketong? Yung bang tinutok-tok sa ulo na gano'n? Kotong yun, di ba? Ano yung ketong? Nakakahawa ba yun? Hindi. Nakakahawa ba ang ketong? Kaya nga meron tayong leprosy doon sa Palawan eh. Meron tayong colony doon eh. Bakit? Nakakahawa yon. Ano nangyayari sa ketong? Nalalaglag yung laman. Kikintab yan, makintab yan, tapos kakapal yan, like mga uso, tapos yan, nalaglag. Susugat, nalalaglag. At yun ay highly contagious. So, ang sabi dito, ang isa sa pinagaling ng Panginoon ay yung lalaking may ketong. Meron bang tao na mayroong kapasidad na magpagaling ng ketong? Sino sa inyo dito may kapangyarihan magpagaling ng ketong? Ano kaya niyong pagalingin? Kaya niyong pagalingin ng gutom kasi magluluto lang kayo riyan. Tinapay lang ang katapat niya, gutom lang yan. Okay. Bukod doon ay meron siyang pinagaling din na paralitikong ibinaba mula sa bubong. Ano yung ibig sabihin ng paralitiko? Di makalakad. Hindi sinabi dito kung quadriplegic, kung duwalang pero ang sabi dito paralytic. When you say paralitiko, ito ay merong kapansanan na kung saan ay hindi
makalakad o hindi makakilos. Now, palagi natin tinatanong, kasi ito yung problema ng mga taong hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, lalo na yung buhay ng Panginoon eh. Kasi namimiss nila yung mga bagay na ginawa ng Panginoon. Namimiss nila yung kapangyarihan ng Panginoon na lumakad sa tubig. Hindi nila alam yun. Kung nalaman nila, hindi nila nabasa sa banal na kasulatan, nalaman lang nila sa kwento. Pero iba yung mismong ikaw ang bumabasa eh. Hindi ba? Na hindi ito haka, hindi ito marites. Di ba? Iba, hindi ito basta hugot. Di ba? Kundi ito'y katotohanan sapagkat ito'y binasa natin mula sa salita ng Diyos. Ito yung namimiss nila. Hindi nila nakikita na ang kapangyarihan ng Panginoon, hindi lamang sa kalikasan, kundi meron din siyang kapangyarihan laban sa karamdaman. Pero, marami akong alam na magaling magpagaling ng karamdaman. Kaya lamang karamihan sa kanila napupunta sa kulungan. Alam niyo yun? Dito sa Cavite, anong nangyari doon sa nagpapagaling ng karamdaman? Binaril. Patay. Bakit? Kasi yung kanyang panggagamot hindi naman talaga spiritual Karnal. Di ba? So, pagkakataon na niya itong makapang masahi nung kanyang mga ginagamot. Pero ang Panginoon, ang kanyang sistema ng paggagamot ay hindi sistemang karnal, kundi ito ay sa sistema ng spiritual na kapangyarihan niya. Di ba? Pag sinabi lang niya, ito ay masusunod. Ano pa? So marami ito. Okay? Meron tong, ito, 12 taon na dinudugo. Anong sakit nito? Yung nagbi-bleeding, anong sakit yun? Myoma? Myoma, no? Uy, ito, may naranasan ako dito. Nung ako ay nasa bundok, dumaan ako nung ako'y naglalakad pababa ng bayan, pababa ko, meron akong nadaanan doon sa isang kubo, tapos ang daming tao doon. Nung makita ko yung babae ay dinudugo siya, ang dami na nung basahan na nilalagay na gano'n. At pagkatapos doon, ang kulay niya, kung anong kulay niyan, yung papel ninyong yan, ganyan na ang kulay. Dinudugo, ganon. Pero hindi Panginoon ang gumamot sa kanya. Ang gumamot sa kanya yung Pasig Medical Center. Kasi nung makita ko siya, nung madaanan ko, alam kong mamamatay. So ang sabi ko sa kanya ay, mga tao doon, ilagay ninyo sa duyan at dadaling ko yan sa Maynila. Yabang ko, alam mo may pera Alam mo, may pera Sabi ko, karga nyo sa doon sa duyan at dadaling ko sa Maynila. Dinala ko sa Maynila. Nung dinala ko doon sa Rizal Provincial Center, Rodriguez na ngayon Di ba? Yung kinadi mo, pinuntahan namin. Pagdating doon, in-emergency siya. Nung in-emergency, alam ko nang nasaksakan na siya ng anesthesia, umupak na ako ng layas. Bakit? May anesthesia na Hindi na pwedeng umatras. Kung ako tumigil doon, di sasabihin sa akin, bilhin mo ito, bilhin mo ito, bilhin mo ito. Wala naman akong pangbili. So, natuluyan siya, inoperahan, in other words. So, nung maoperahan siya, bumalik naman ako. May dala na akong pera. Okay? At yun ang ibinayad ko doon sa hospital. At yung babae na yon, isinama namin pa uwi, yun yung nag-alaga kay Shara. At nauna pang mamatay yung kanyang asawa. Buhay pa hanggang ngayon. Buhay pa hanggang ngayon. Oo. Hindi ko lang makuha uli para mag-alaga kay Shara dahil, syempre, may edad na. So, tayo, ang ating abilidad o kakayahan sa pagpapagaling ay sa pamamagitan ng ating intervention, pero physical ang intervention natin. Pag kinumpare mo doon sa Panginoong Yesus, ang intervention ng Panginoon, physical ba? Inoperahan ba niya? Hindi ba? Basta pag sinabi niya na gumaling ka, gumagaling ang tao. So, ito yung kamay, pipi dahil sa demonyo o even yung mga karamihan pala sa karamdaman. Hindi pala lahat ng karamdaman ay gawa ng natural. Mostly pag binasa natin ang scriptures, napapansin natin dito na karamihan ng ginamot ng Panginoon ay merong kinalaman sa spirituality. Ibig sabihin,
ang mundo natin ngayon ay hindi lamang kawalan, kundi merong second dimension tayo dito na kung saan yung spirit realm. Sa tingin natin, wala, pero meron. Yung spirito. Nakakaramdam ba kayo ng spirito? Sino sa inyo nakaramdam na ng spirito? Spirito, yung Espiritu Santo, of course, alam natin yun, nandito sa atin yun, di ba? At ang bunga nito ay pag-ibig. Pero yung ibang klaseng spirito, sino nakaramdam na sa inyo? Wala pa? Ha? Meron? Anong klase? Anong nangyari? Nakakita na ba kayong merong possession? Possession. Yung pinasok ng Espiritu Santo. No. Espiritu ng demonyo. Alam ninyo, nung kasing first year ako, nung BBC ako sa Phibias, nakaranas ako niyan kasi ako lang yung BBC na napasama doon, yung classmate kong isa. Nandun kami sa library, bigla siyang bumagsak doon sa library. At least nagla-library ako noon. Pagbagsak niya doon sa library, binubuhat namin, hindi namin mabuhat. Ang bigat niya. Alam nyo, 4 na tao kami na bumuhat bago namin siya madala doon sa chapel, doon sa Vision Chapel sa Phibias. Doon. Tapos, first hand yun, first hand ko na experience yan na talagang merong spirit, merong spirit realm. At nung sumunod na mga panahon, by that time, si Dr. Bansuelo, si Pastor Bansuelo, he is known for yung possession, yung exorcism. Nung nandoon kami, itong classmate ko na to, di nakahiga doon sa chapel, biglang tumakbo. Tumakbo siya. Tapos nung hinahabol namin, sabi ni Pastor Bansuelo, wag ninyong habulin, pabayaan nyo lang. Tapos sabi niya, tingnan nyo, babalik yan. Tapos mamaya bumabalik siya, nagmamarcha, papunta uli doon sa higaan niya sa Vision Chapel. Sinabi sa amin ni Pastor Bansuelo ang sekreto. Ang sekreto pala, utusan mo siya sa pangalan ng Panginoon, sumusunod. Oo. So, sabi ni Pastor Bansuelo pala, nung hindi namin nalalaman, inutusan niya yung babae na sa pangalan ni Jesus, bumalik ka. So, nagmamarcha yung babae, yung classmate ko, nagmamarcha, nagdadabog pa eh. Pumasok doon sa chapel at bumalik doon sa kanyang higaan. Ngayon, yung kapatid niya, na-possess din. Hindi possess control kasi Christian eh. Pagka Christian, hindi ka pwedeng ma-possess eh. You could be controlled, but you can never be possessed kasi possess ka na ng spirit. But you could be controlled by the evil spirit kasi pinapabayaan mo yung evil spirit na yung Holy Spirit sinusuppress mo, parang driver yan, ayaw mo siyang pag-drive, pinagdadrive mo iba. So yung kanyang kapatid, ganun din ang nangyari sa kanya, pero magkasama kami sa bahay. Kasi doon ako nakatira ng pastor, yung pastor namin doon ako tumutuloy sa kanya kapag weekend. Tapos naalala ko, di ganun din, nandun din siya. Alam mo, itong girl na to, maliit pa sa'yo. Pero si pastor namin na Amerikano, siguro nasa 300 pounds siya, kalaki. Laki talaga, German yun eh. Sinipa niya yun, humagis yun. Maliit pa sa'yo. Kung sinipa niya talaga, hagis. So, sabi ko, why is it different? Yung pagpala ikaw ay pinapasok ng spirito ng kalaban, ng demonyo. You also have power. Ang lakas talaga. Ngayon itong maganda. Ako ang nagbabantay gabi. Ako ang nagbabantay. Binabantayan ko. Siya nakahiga siya, yung girl. Higa. Naalala ko, sabi ni Pastor Bansuelo, pag sinabi mo sa pangalan ng Panginoong Jesus, susunod yan. Eh, alam mo naman ako, kahit nandoon ako nag-alok seminaryo, hindi pa rin naaalis yung noti ko eh. Subukan ko kako. Yan, nandiyan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, sinasampal kita. Gumaganon siya. Sa pangalan ng Panginoon, sinasampal ka. Gumaganon siya. Sabi ko, totoo pala yun. Di ba? Medyo irony, di ba? Ginagawa mo, pinaglalaruan mo. Pero sumusunod. Irony. Pero ito maganda. Bumangon. Nung bumangon siya, nagdasal. Panginoon, maraming salamat po. Pinagaling mo ko. Ang ganda ng dasal niya. Sabi ko doon sa pastor na, Pastor, magaling na. Nagdadasal na siya. Kamote, ang dinadasal na pala niya yung demonyo. Si Satanas pala dinadasal na niya.
Kumuha ng kutsilyo doon sa kusina. Kumuha ng kutsilyo doon sa kusina. So, ganun pa rin, sabi namin sa pangalan ng Panginoong Yesus, ibaba mo yan, sumusunod talaga siya. That is the power na meron ang pangalan ng Panginoon. At ako, hindi na ako, sabi ko sa inyo, hindi ako natatakot na mangyari kung anuman kasi ranas ko yan. Pero aranas ko rin ang anghel ng Diyos. Kasi pag binasa nyo sa scriptures, kapag kayo natutulog, ang anghel ng Diyos ay nagbabantay. Scriptures yan. At merong pagkakataon na hindi mo akalain, katulad ng sinasabi ni Pastor na delikado ang lugar. Mostly, if you are a Christian, the angel of God is always there. Pag-aralan nyo ang angelology. Pag-aralan nyo yan. Matutuwa kayo. Dahil ang anghel, tayo pala, bawat isa ay may nakatalagang mga anghel. It is in the scriptures. At yan ang nagbabantay sa atin. Pero, siyempre, pag sinunod mo yung gusto mo, may free will tayo, di ba? So, yun ang nakita natin at pinag-aaralan natin ito na ang ating Panginoon ay merong kapangyarihan sa karamdaman. Dati, meron siyang kapangyarihan sa kalikasan. Ngayon, meron siyang kapangyarihan sa karamdaman. At bumasa tayo ng ilan para makita natin ang katotohanan. Basahin nga natin yung Mateo 8, 1 hanggang 4. Para makita lang. Sabi, Pastor, pakisabi lang kung kung ended time na tayo. Bumasa lang tayo ng ilang mga pangyayari. Pagbaba ni Jesus mula sa mundo, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya isang tao may siyento, sumuhod sa harapan niya, sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y ninyo makapagaling at magagawa ng sarili. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, oo, nais ko. Maging malinis ka. Gumaling at tuminis nga agad ang ano. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kami naman. Sa halip, pumunta ka at magpasuri sa palit. Katapos, pag-alay ka ng tandog na inuupos ni Moises, bilang patunay sa mga tao na ikaw ngay magaling na. Paano siya gumaling? Paano siya gumaling? Hinawakan niya, pagkatapos, sinabi ng Panginoon. Saan niyo matatagpuan yung salitang sinabi? Nung lalangin ang daigdig, sinabi ng Diyos. At ang sinasabi ng Panginoon, pag sinabi niya, nangyayari. So, tao yon. So, dahilan dito, tumitibay yung pangunawa ng mga apostoles. Tumitibay yung paniniwala ng mga disipulo, na itong taong ito ay extraordinary. And that is the main intention why Jesus Christ was doing all these things. For those people to trust Him, believe in Him, that I am the one that you've been waiting for. Ako yung iniintay ninyo na Mesiyas. Kaya nga ini-establish niya yung kanyang sarili by showing to the people, not only to the disciples and apostles, that He has power over weather or sabihin natin environment, but He has also a power over ailment. Di ba? Kaya nga kung minsan tayo, nananalangin tayo, pagka may karamdaman tayo, di ba binibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan kahit tayo may sakit. Bakit? Dahil naniniwala tayo na siya ay nandoon sapagkat yun ay nakita natin sa kasulatan na ginawa na niya. At kung kaya niyang gawin noon, sabi niya, ang pagsama naman niya sa mananampalataya hanggang sa katapusan ng panahon, di ba? So kasama tayo doon. Tapos na ba yung panahon ng Panginoon? When you say panahon, yung ano difference sa katapusan ng mundo at katapusan ng panahon? Alam niyo yung difference nun? Yung panahon, yung time na siya babalik, yung second coming, that it will be the end of age. Kasi yung age at saka world, tingnan niyo ang definition niyan, hindi yung pareho. So, ang sabi ng Panginoon, kasama natin siya hanggang, doon sa Mateo 28, 18 hanggang 20, sabi niya, hanggang sa wakas ng panahon. The age was talking about is, bago siya dumating, kasama natin ang ating Panginoon. Because pag dumating na siya, totally kasama na tayo. Di ba? So, yun ang logic doon. Okay, so nakita natin, bumasa pa tayo ng ilang talata.
Marcos 10:46 to 52. Ano sabi doon? Pakibasa. Anong sabi doon sa Mark 10:46 to 52? Dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at maraming pangka. Umalis na sila roon, nairaan sila isang bulag na nakaupo sa kanyang daan at mga lorlos. Siya ay si Bartimeo. Nang marinig siyang gano'n si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya na ganito, Jesus, anak ni David, habag mo kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatapos hindi ko rin lalo pa siyang nagsisigaw. Anak ni David, habag mo kayo sa akin. Umibig si Jesus at kanyang sinabi, tawagin mo siya. At tinawag na nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi niya. Tumindig ka, pinagtatawag ka niya. Hiniwaksin niya ang kanyang kalabal, paluksong tumayo at tumapit kay Jesus. Ano ang ibig mo gawin ko sa iyo? Sabi sa kanya ni Jesus, sumagot ang bulag. Guro, ibig ko po sana makakita. Sinabi ni Jesus, tumayo ka at nagawin ka na dahil sa iyong pananali. Noong di makakita siya sa iyo kay Jesus. Paano gumaling ang bulag? Paano gumaling ang bulag? Sinabi ni Jesus na magaling ka na. Nung una, balik tayo doon sa bago dumating, bago magpagaling. Nung makita ni Bartolomeo, si Jesus na dumaan, anong sinigaw niya? Ha? Anak ni? Yung ba ang sinigaw niya nung nakita niya ang Panginoon? Hoy! Nung makita ni Bartolomeo na dumaan ng Panginoon, anong sinigaw niya? Akala ko ba'y bulag? Ang tanong ko sa inyo, nung makita ni Bartolomeo si Jesus, ano ang kanyang sinabi? Wala pa siya nakikita. Wala, kasi bulag nga eh. Ewan ko sa inyo. Paano makikita yun ni bulag nga? Anyway, nung magaling na, narinig niya, hindi nakita. Kasi paano niya makikita yung bulag nga? Okay, so nakita natin doon si Bartolomeo, sumigaw siya na anak ni David. Okay, from the tribe of David. So, pinagaling siya ng Panginoon. Ito maganda rin. Tingnan natin doon sa Luke 17:11 to 19. Luke 17:11 to 19. Paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa lugar ng Samaria at Galilea. Papasok na siya sa isang nalog, sinalulog siya ng 10 metro. Ilan? Dami Ibig sabihin, hold. Ibig sabihin, dami palang may ketong nun. Di ba? Pero mo 10, natural lang na sila yung magkakasama kasi out kasi na ng society. Hindi sila pwedeng sumama sa lipunan. Kaya magkakasama ito, 10. Ibig sabihin may epidemic pala doon ng ketong. Sige, yung palang ketong, hindi bagong sakit, More than 2,000 years ago. Sige. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sinabi, Jesus, Panginoon, Nasaan sila? Malayo. Bakit? Hindi sila makalapit doon sa mga tao doon because pinandidirian sila. Kaya malayo kasi nga sila may ketong. Sige nga, tuloy. Jesus, Panginoon, lumabag po kayo sa amin. Sigaw mo kasi malayo eh. O sige, narinig ka na. Tama na yung sigaw. O narinig ka na. Sige, tuloy mo. Pagdating siya sa kanila, ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpagingin sa mga kanin. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapula ng isa na siya'y magbalik siya sa sigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa kanan ni Jesus at nagmasalamat
Anong tawag ni Jesus doon sa lalaking bumalik? Anong tawag? Hindi, may tawag siya doon. Dayuhan. Bakit dayuhan? Dahil siya isang Samaritano. Ibig sabihin doon sa 10, yung siya may tunay na Hudyo. At yung isa lang yung Samaritano. Kasi siya lang yung bumalik At sinabihan niya na yung dayuhan. Kasi tatandaan niyo, di ba, pinag-aralan natin na yung Hudyo at saka yung Samaritano ay hindi nagsasama? Pero ngayon, magkasama sila. Bakit? They have the same thing in common. Meron silang least common denominator. Anong kanilang LCD? Ketong. Okay, pero ang sabi dito, ang nakatutuwa dito, kung sino pa yung tinaturing nilang dayuhan, siya pa yung bumalik para magpasalamat. At hindi lamang siya nagpasalamat, siya ay Alam niyo ba yung concept ng pagpapatira pa? Anong pinapakita doon? Ano ang concept ng pagpapatira pa, lalo na sa time nila? Submission of your will. Submission of your totality. Kanino ka nagsasubmit ng totality? Kanino kayo nagsasubmit ng totality aside sa asawa nyo? Sa Diyos. Di ba? Ang submissions of totality ay ginagawa lamang sa Panginoon. And yet, nakita natin dito, isang dayuhan. Isang Samaritano na kung saan siya ay nag-submit ng totality at yung pagdapa niya, that is a significant non-I worship. Pagsamba. Di ba? When you prostrate yourself into someone, it means you are worshiping that person. Gusto nyo, magano kayong lahat yan Sige nga. Kakaibabasmasan ko na rin. Palahin kayong lahat. Okay, so ibig sabihin, itong lalaking ito, and yet, ito yung reason kung bakit nagagalit yung mga Pharisee sa kanya Di ba? Biruin mo, sino ka para sambahin ka ng isang tao? Di ba? So, nandito yung mga Pharisees, hindi naman nakakaligtas sa Panginoong Yesus. Kapag nagpapagaling yan, laging merong mga Pharisees na nagbabantay dyan mga Sadducees na nagbabantay. So, to their mind, blasphemy ito. Bakit isang tao ka, natatanggap ka ng pagsamba? Pwede ba yon? Pwede bang tumanggap ng pagsamba ang isang tao? Si Apostle Paul, remember? Tinanggap ba nila? Ang pwede lamang tumanggap ng pagsamba ng isang tao by that time is only ang Panginoon. And yet, hindi sila pinagbawalan ng Panginoon. Dapat sinabi, huwag kang magpatiri pa dyan, huwag kang sumamba dyan kasi tao lamang ako, sa Diyos lamang dapat gawin yan. And yet, he did not stop the man from falling down and prostrating himself before the Lord Jesus Christ because he knew he deserved to be worshipped. Ang pwede lang sambahin ay ang Diyos. Naintindihan nyo? Ganyan yung Jesus Christ na inyong sinasampalatayanan. Hindi hugot, hindi marites. Because the Bible and history speaks for itself, it happened. And he did not stop the person from worshiping. So, anong conclusion natin dito? To end up, anong conclusion? Offering? Again, anong conclusion natin dito sa pinag-aralan natin? Na sino si Jesus Christ? Meron siyang kapangyarihan na whatever he says, it happened. Doon lang sa salita niya, ito'y nangyayari. And nakita natin dito, when he was worshipped, hindi niya pinigilan. Which means that Lord Jesus Christ, when he was teaching, he deserved to be worshipped because of what he's doing. At nagpapatunay ito na siya nga ay tunay na Diyos. Okay? Oy, may namimiss ako Dan, kapatid. Shorten period na tayo, kapatid.